Siknayan, sining at literatura, ilan lamang ito sa mga itinuturong asignatura sa paaralan na naglalayong palawakin ang kaalaman at pangunawa ng mga estudyante. Ngunit, hindi lang dapat dito nakatuon ang pagpapayabong ng edukasyon upang maging responsableng mga mamamayan. Mahalaga ring imulat ng maaga ang isipan ng mga kabataan sa pangangalaga ng ating kalikasan. Upang isulong ang pambansang kamalayan sa mahalagang papel ng ating mga likas na yaman sa paglago ng ekonomiya at ecological balance, inaprubahan noong ika-12 ng Disyembre taong 2008 ang Republic Act 9512 o National Environmental Awareness and Education Act sa ilalim ng pamumuno ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kinikilala nito ang kahalagahan ng kabataan sa pagpapayaman ng mga ideolohiyang makabayan at makabansa, pagpapataas ng panlipunang pag-unlad at pagsusulong ng kalayaang pantao. Layunin ng batas na i-integrate ang environmental education sa iba't ibang antas ng paaralan sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR at iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Science and Technology o DOST at iba pang kaugnay na ahensya. Saklaw ng environmental education ang mga konsepto at prinsipyong pangkapaligiran, local environmental best practices, mga banta sa pagkasira ng kalikasan at ang mga epekto nito sa kalusugan, at ang responsibilidad ng mga mamamayan sa pangangalaga, pagpoprotekta at rehabilitasyon ng mga likas na yaman at kalikasan tungo sa pag-unlad. Isa na ang National Search for Sustainable and Eco-Friendly Schools sa mga campaigns ng Environmental Management Bureau na sinimulan pa noong 2009 upang bigyan ng pagkilala ang mga paaralan na pinasimulan at sinama sa kanilang pagtuturo ang environmental education, gayon din sa pananaliksik at pagpapalawig ng school administration. Layunin din itong hikayatin ang mga paaralan at academic institutions na mas maging aktibo sa pagtugon sa mga kinakaharap na suliranin sa kalikasan at magkaroon ng malalim na pangunawa at pagbabago sa pag-uugali ng komunidad ukol dito. Maliban dito, may iba't ibang programa ring isinusulong ng Environmental Management Bureau, National Capital Region sa ilalim ng Environmental Education and Information Unit. Isa na rito ang Tinig ng Kalikasan o TNK Learning Caravan, kung saan ginaganap ang lectures at symposiums para sa mga paaralan sa iba't ibang lugar ng National Capital Region. Dito tinatalakay ang mandato ng EMB-NCR at ang mga batas na pinapatupad nito. Ito ang RA 6969 o Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990, RA 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999, RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, RA 9275 o Philippine Clean Water Act of 2004, PD 1586 o Environmental Impact Statement System, at ang RA 9512 o National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Sa pamamagitan ng TNK Learning Caravan din, ipinagdiriwang ang iba't ibang environmental events katulad ng Zero Waste Month tuwing Enero, World Water Day at Philippine Water Week na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Marso, Earth Day at Earth Month tuwing Abril, World Environment Day at World Environment Month tuwing Hunyo, International Day for the Preservation of the Ozone Layer and National Ozone Layer Protection Month tuwing Setyembre, at National Environmental Awareness Month, National Clean Air Month, Climate Change Consciousness Week, and National Day for Youth in Climate Action tuwing Nobyembre. Bukod sa TNK Learning Caravan, nagsasagawa rin ng EMB-NCR ng activities para sa mga kabataang edad 18 taong gulang hanggang 30 taong gulang. Ito ang Youth for Environment in the Society o YES Caravan, a youth involvement activity. Dito ay binibigyang diin ang pagkilos at paggawa ng tangible actions para sa pangangalaga at pagpoprotekta ng kalikasan. Dito rin minumulat at ini-immerse ang mga kabataan sa kasalukuyang estado ng ating kapaligiran. Ilan sa mga ginagawang activities sa ilalim ng YES Caravan ay ang mga lecture action plans, cleanup at plugging activities, at tree planting. Nakasaad din sa batas ang pagdiriwang ng National Environmental Awareness Month tuwing buwan ng Nobyembre, kung saan hinihikayat ang mga paaralan at iba't ibang institusyon na makilahok sa mga programa ng pangangalaga sa kalikasan katulad ng tree planting, cycling marathon, running marathon, cleanup drives, learning caravans, at iba pang mga aktibidades. Layunin ng environmental education na hubugin at bigyang inspirasyon ang mga susunod na henerasyon na maging environmentally conscious individuals na may malalim na pagmamahal para sa kalikasan. Ngunit, hindi lamang ito nakukulong sa paaralan, estudyante at mga guro, saklaw din nito ang mga industriya at komunidad.
Patunay lamang na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng iilan, kundi ay collective action mula sa ating lahat. Action and change in attitude and behavior, ito ang pinakamahalagang hakbang upang kontrolin ang pagkasira ng ating kalikasan at patuloy itong protektahan. Ngunit magagawa lamang natin ito ng may kamalayan, kaalaman at kakayahan. Matuto, makialam, at gumawa ng hakbang, yan ang 5 minuto para sa kalikasan.